Paano nga ba mag-candling ng mga itlog? At anong araw ang magandang pagka-candling? Bago natin simulan ang pagka-candling, alamin muna natin ang pagkakaiba ng infertile sa fertile na itlog. Sa larawang ito, makikita natin ang iba't ibang parte ng itlog. Unang example ng itlog sa ating larawan ay infertile. Sa pangalawang example naman sa ating larawan, ito ay fertile na normal ang develop ng embryo. Pangatlong example naman natin ay pag ganito po makikita nyo sa oras ng inyong pagka-candling. Sign po ito na patay po ang embryo. Fertile po siya pero hindi buhay o hindi po nagtuloy ang embryo sa pagdevelop. Ngayon, alam na natin ang basic na dapat nating malaman sa pagka-candling. Nalaman na din natin ang pagkakaiba ng infertile sa fertile na itlog. Dumako naman tayo sa anong araw magandang mag-candling. Ito nga pala ang chart ng araw pag kayo ay magka-candling. Sa larawang ito, makikita natin ang pagdevelop ng embryo sa loob ng itlog. Tanong, anong araw ba ang magandang mag-candling? Based sa aking experience, sa ikawalong araw ako nagka-candling. Dito mas visible ang mga ugat ng embryo sa loob ng itlog. Bakit sa ikawalong araw ako nagka-candling? Dahil ang mga itlog ng Rhode Island Red ay brown ang kulay, para sa akin, ang ikawalong araw ang mabisang araw ng pag-check if infertile o fertile ang mga nakasalang na itlog. Di tulad ng itlog ng US Silkie, kahit 3 days to 5 days ay makikita na natin na ang embryo sa loob ay fertile. Sa kadahilanan na ang itlog ng US Silkie ay puti. Ngayon, sisimulan ko na ang pagka-candling sa mga nakasalang na itlog sa aking automatic incubator. Bali, ikawalong araw na pala nilang nakasalang ngayon. Una ko palang kakandling ngayon ay ang itlog ng US Silkie. So, meron tayong 9 na itlog ng US Silkie. So, ayan, check natin yung unang itlog ng US Silkie. Ayan, makikita natin yung ugat-ugat. So, ayan, ibig sabihin yan guys is fertile yung itlog. No? So, maganda yung pagkaka-develop ng embryo. And yung pangalawang itlog naman, i-check din natin. And makikita nyo rin na maganda yung development ng embryo sa loob ng itlog. At syempre, check natin yung pangatlo. At makikita nyo rin na maganda yung ugat sa loob ng itlog, no? So maganda yung development din ng embryo. At check natin tong pang-apat. So yan guys, makikita nyo. So ito guys, napakaganda rin. Daming ugat. So maganda rin yung development ng embryo sa loob. So yan guys, check naman natin itong pang-limang itlog. So yan guys, makikita nyo yung kanina pinakita kong picture. Ito yung tinatawag na blood ring. So hindi na-develop yung embryo or so fertile siya pero patay yung embryo. So hindi siya nagtuloy, no? Sayang. So yung pang-limang itlog natin ay hindi nagtuloy or patay yung embryo. So ito yung pang-anim. So yun guys, makikita nyo na meron din siyang ugat-ugat at napakaganda rin ng development. Yan, so fertile din siya. And okay. Yan yung pang-pito na itlog nating ikakandling at makikita rin natin na marami siyang ugat. So okay din tong itlog na to na pang-pito natin. So ito pang-walo, check na natin ngayon. At makikita nyo rin guys na napakarami ring ugat. So, ibig sabihin na ay okay siya. Then, last na egg na i-check natin. Pang-siyam. So, makikita nyo guys na ayan, madami rin siyang ugat at buhay yung embryo sa loob ng itlog. So, bali guys, meron tayong isang fertile pero hindi nagtuloy. So, bali sa siyam na itlog ng US Silkie, merong isang hindi nagtuloy. So, hindi na natin ibabalik yon sa incubator. So, may 8 na lang tayong ibabalik. So, bali guys, ito naman pala yung itlog ng Rhode Island Red. So, magkakaiba sila ng date, ano? Pero mas marami dyan yung February 19. So, bali 9 yung isinalang natin na itlog ng Rhode Island Red na magkakasabay nating sinalang. Then, meron tayong February 20 na dalawa and isang February 21 at isang February 22 na itlog ng Rhode Island Red. And meron din tayong itlog dito ng Brahma na February 27 and February 24.
So, bale itong itlog ng Brahma guys, papakita ko lang sa inyo na if ma-check natin kung meron na silang development sa loob ng itlog or nade-develop na yung embryo natin, kung fertile ba or hindi. So, check pa rin natin kung okay ba kahit na ilang araw pa lang natin silang isinalang sa loob ng incubator. So yun guys, check natin yung unang itlog ng Rhode Island Red kung fertile ba. So yun guys, yan po yung hirap pag kulay brown yung itlog at napakakapal din kasi ng shell niyan. So makikita nyo naman, okay naman yung development ng embryo natin. Makikita nyo po yung parang dot na yun. Ibig sabihin po nun, fertile po yung itlog. Yan guys, so makikita nyo gumagalaw-galaw pa. So yung first egg natin sa Rhode Island Red is fertile po. And yung pangalawang itlog naman, makikita nyo rin po yung dot. Yan. So, visible naman. Yan, makikita nyo yung dot na yan, gumagalaw pa. So, yung pangalawang itlog natin ay fertile din. So, maganda rin yung development. So, yun guys, yung hirap pag brown egg. So, yun po yung aking ginagawa. 8 days ako nagka-candling para makita yung infertile sa fertile. So, yun guys, yun yung pangatlong itlog na candling natin ng Rhode Island Red. So makita natin guys na yun, nakita nyo ba yung dot? So okay din siya kahit hindi masyadong visible. Pasado na yan para sa akin. So ito naman yung pang-apat. So makikita nyo yan guys na yung dot, yan, kita nyo guys. So visible naman, makikita nyo na gumagalaw-galaw pa yung dot. So ibig sabihin okay din yun, fertile din yun para sa akin. So, ito yung pang-apat, pang-lima. So, yun guys, makikita nyo din na meron siyang dot yan. So, gumagalaw-galaw pa yung dot. Ibig sabihin nun, buhay yung ating embryo. So, fertile din siya. So, check natin ito pang-anim. So, yun guys, makikita nyo rin yung dot na okay kasi yan, may sign of life na gumagalaw-galaw. So, fertile din yun. So, check natin to pang 7. So, yun guys, ganyan po kahirap pag brown egg. So, yun guys, makikita nyo rin na yun, may dot. So, gumagalaw-galaw pa yung dot. Kung mapapansin nyo, yun. So, yun guys, so ito naman yung pangulo nating itlog na ika-candling. So, yun guys, so ito yung example ng hindi fertile. No? So, nakita nyo na walang sign of life, na clear lang siya. So, ito yun ay hindi fertile. So, check natin pang siyam. So, ayan guys, makikita nyo yung difference. So, yan, makita nyo yung dot, gumagalaw. So, yan, ibig sabihin yan, fertile siya kumpara dun sa pang-8 nating itlog na ikinandling. So, check naman natin guys yung 21. Yan. So, check natin yung pang 21 natin na itlog. So, check natin kung makikita natin development. So, yun guys, medyo visible na din. Makikita nyo na rin yung medyo malabnaw na dot. Yan. So, ibig sabihin niya fertile din yung ating isinalang ng February 21. Yan guys, nakita nyo yung dot, gumagalaw din. So, okay siya. So, February 20 na isinalang natin. Nakita natin guys, so yan. So, mas na-develop na. So, mas makikita natin yung dot kumpara sa February 21. So, yung isa pang February 20, check natin. So, yun guys, yan. So, makikita rin natin yung dot. Okay din. So, fertile din siya. So, yun guys, check natin yung 24. Yan. So, makikita na rin, no? Pero hindi pa ganong visible. So, mas advice ko sa, yun nga, based on my experience, 8 days tayo mag-candling para ma-check natin talaga. Masiguro natin. So, check natin tong isang itlog ng Brahma. So, makita natin na wala pa, no? So, babalik muna natin sila sa loob ng incubator. So, yun guys. So, ito nga pala ang ating automatic incubator, no? So, ito yung itlog ng US Silky. 8 na piraso. Then, 3 itlog ng Brahma. At meron naman tayong 15 na itlog ng Rhode Island Red. Pero hindi yan sabay-sabay na mag-hatch. Bali, ang sabay-sabay lang dyan mag-hatch yung 8. Then, susunod na lang yung iba na mag-hatch. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel,
Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at i-hit ang like kung nagustuhan nyo ang aking video. And huwag mo na rin kalimutan pindutin ang notification bell para sa aking mga susunod pang mga video na i-upload. And hanggang dito na lang pala ang ating video. Kita-kita na lang tayo sa susunod pang video na aking gagawin.